What's up mga idol? Okay, ito. Ang ituturo natin ngayon ay kung paano tayo mag-wiring ng halaman. Tapos, ano yung mga unwanted branches na dapat natin tanggalin pagka ganito ng estado yung puno natin at naka-layout na. Ngayon, itong puno na to, siguro naman, alam nyo na to. Ito ay tugas ba to from Jensan. So, ito ay semi-cascade na gagawin natin. Tapos, bago tayo magsimula, isi-selection ko muna siya. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga tatanggalin dito na mga sanga. Kasi ito, naka-first layout na to. So, yung ngayon ay second layout na niya dahil marami na tumubo ng mga sanga na kailangan na natin kunin na ibaba. Yung iba naman ay na-layout na natin. Okay, start. So, tingnan nyo to. Itong tronco na to is dalawa. So, ginawa ko siyang semi-cascade. Ngayon, nag-decide ako na hanggang dito lang siya kasi nga, pagka pinahaba natin siya, hindi na magiging proportion yung foliage niya dito sa trunk. So, ito ngayon, kung mapapansin nyo, ito ay primary. So, primary, gumawa ko ng 1 sa likod, ito yung 1 sa likod. Ito yung 2, ito yung 3. So, secondary niya yon. So, ito ngayon lumalabas na multiply na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabihin, 3, 6, 9. Na-develop ko siya ng tertiary. So, sa tertiary, ayan na siya ngayon. So, nakagawa na agad tayo ng tertiary. So, 3, 6, 9. Okay. So, sa 3, 6, 9 na yan, ang susunod na dyan na develop is fourth generation. So, sa fourth generation, magtatapos na ngayon yung baba nito, gawa ng, yan lang yung pinakasaktong foliage sa kanya. So, kung ito ngayon, lumaki itong tronco na to, sa malamang na mag-a-add ako ng generation, baka maging fifth generation siya, gawa ng sa tronco lumaki. So, yun. Okay. So, dito na tayo. Balik na tayo sa twiggings. Itong number 3 natin, ito yung major eh. Ito yung continue ng trunk. So, ayan. So, ito yung number 3, major natin to. So, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Okay? Tapos, bumilang ngayon ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5. Lagi na lang ganun yung ginagawa ko. Kapag ganitong size na medium size, so nagtatapos lagi ako ng fourth generation na, yung fourth generation is twiggings na, ito na yon yung binibilang ko. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yung 5 ngayon na yan ang magpupuno sa part na yan. So, ganun din siya. Hanggang mag-abot-abot na ngayon yung isang pads na to. Hanggang mag-abot-abot na ngayon yan. So, ganito siya. Kung mapapansin nyo, itong isa na to, tumubo siya number 12. Ito 11. Ito 1. Diba? So, sa fourth generation or third generation, kung magpapatwigs ka ng third generation ng 1, 2, 3, 4, 5, okay nang meron tayong number 12 sa taas. Sa fourth generation, same process din siya. Kung gagawa na tayo sa fourth generation ng 1, 2, 3, 4, 5, pwede na natin gawin din yung number 12 sa kanya kasi nga twiggings na yon. Pero kapag ka nasa primary, secondary pa lang tayo, kinakailangan wala tayong 12 o'clock. Kasi nga, ang pangit tignan nun pagka dito tumubo, tapos dadalhin natin dito. So, yung layout natin sa branches is pilit. Magiging pilit siya. So, kagaya nito, kung mapapansin nyo, ito tumubo ito ng 1 o'clock. So, yan. So, talagang nilayout siya ng 1 o'clock. O, ito, isa na to. Tingnan nyo itong isa, nakaangat. Ayan, o. Nakaangat siya. So, ibebend natin yan pababa para nakababa siya at nakataas. So, nawala na sa hulma, gawa ng, nung winire ko siya, hindi na kaya ng wire, nag-twist na siya ng kusa. So, yun. Wiring. So, wiring na tayo. So, ito, isa lang siya na malaki. So, dapat ito hindi ito itatagpos dito. Ilalak lang natin to dyan. So, ilalak lang natin dyan. So, dati mayroon na siyang pinagdaanan ng wire. Huwag mo na dun ilalagay kasi lalong babakat. So, ayun siya. So, kung mapapansin nyo, mula dito hanggang dyan, ito yung laki pa niya. Ayan. Malaki pa tong part na to. So, dito magtatapos yung wiring natin. So, ipapakita ko sa inyo is tapering wiring. Kung tapering yung wire na ang layout natin, ay ang branches natin, dapat tapering din ang wiring natin.
Pero sabi ko nga, ang wiring, ang wire, wala lang yan kasi ang kailangan talaga natin, target natin is maturity. Walang wire. Okay. O yan, nakilagay na natin ito ngayong 5. So lalagyan na natin siya dito ng 2.5. So itong dalawa magkasama. Pero half lang ang gagawin natin dito. Yan, nila ko lang dyan. Hindi siya dapat umabot dito kasi masyado nang malaki to para dyan sa ano na to. So ito, mula dyan hanggang dito. Sumahin natin. So ito ang tinatawag na tapering wiring. Tapos, nalagyan na natin to. Ito ngayon 2.5 din. Dito rin natin pupuntahin. Half lang nito. Mula dito hanggang dyan. So yung pinagputulan ng 5 hanggang doon lang. Mula dyan hanggang dito. So kalahati. So divided by 2. Doon pupunta yung wire na to, hanggang doon lang siya. Sumobra to. O yan. So ito, sumobra. Mas maganda tapering siya. Para yung flowing ng ano natin magandang tignan. Ayan na siya. So nagawa na ngayon natin to. Itong 1, 2, 3 na ano, tertiary. So nagawa natin yung tertiary natin na i-wire, then layout natin siya. So pag nilayout natin, kinakailangan kasi pagka nasa front tayo, yung mismong baba niya, yung mismong pababa na yon, dapat sa atin pumunta. Hindi naman totally lahat. Kumbaga, yung makita lang siya. Kapag ka nakaside tayong ganyan, kapag nakaside, kinakailangan kita. Ayun, kita siya. So, ayun. Dadalhin natin ng konti dito. So, pag dinala dyan, ayan. Tapos, twist natin ng konti ito kasi masyadong bumaba. So, kailangan natin ng pliers. Ayan. Naka 1 o'clock na siya. Then, ito na. Ito yung una nating layout. Itong number 3 ng tertiary. Kasi ito yung dalawa. Pag nilayout natin to, susunod na yung dalawa na yan. Ayan. So, ito yung una, isa. Ito yung fourth generation na number 1. So, pag nilayout natin, ayan. Uy, nag-crack. Okay lang yan. So, ayan. So, na-layout na natin yung isa. Ito ngayon ang comparison ng number 2. Sumunod yung number 1. So, naka-layout na tong isa na naka-prepare na papunta dito sa negative space. Siya yung dadalhin ngayon natin dyan. So, yun. Ito ngayon, hindi mo nakakasama sa layout to. Yung number 12 na to sa taas. So, ang bilang natin ito, tsaka ito, tsaka ito. So, ayan.
So kung ano lang yung flow nito, yun lang gagawin natin. Sumobra sa dehydrate kaya malutong. So ayan, kung mapapansin nyo yung flow nito, parehas. Tapos, tignan nyo, maliit, papalaki, malaya siya. So yung spacing ang pinakamahalaga, gawa ng pag nag-twiggings na tayo, madali natin may approach ng layout yung fourth generation natin na ibaba dyan. So dyan, ayan. Yan siya. So napakadali at napakaginhawa. Ang kagandahan yung puno, makakahinga ng maayos, gawa na yung space ng mga branches ang lalayo. Ayan. Kasi mapupuno naman yan pagkatapos ng mga 2 taon o 1 taon, siguro mga ganon. So ayan, ito yung isa. So yan yung isa. So ito naman yung isa, kakabila natin. So ayan siya. Napakalaki ng diferensya, di ba? Pero okay lang yan kasi mapupuno naman yan eh. Magkakaroon lahat yan hanggang mabuo na isang pads na yan. So, ayan, nabuo na natin isang pads. Ayan, ayan na siya. So, ganun din dito. Pag winer natin to, lilayout lang natin. Ang comparison na ng layout nito, itong major nito. Ito. Ito yung mismong major ng number 3 na yan. Yun. Tanggalan natin ang dahon para makita nyo mabuti yung layout. So, bumilang na tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, kasi meron siya mga nodes na ano, halos ang dikit niya naglalaro ng 3/4. Ayan, 3/4 ang bawat pagitan. So gagawin natin 1 and 3/4. So mula dito, ang bilang ko 1 and 3/4 hanggang dito. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, o lima. So ito yung putol ko. Ayan. So mula dito sa major ang bilang ko, ang distansya nito dito, ito na, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito na yung panlima sa dulo. So bibilang din ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun. Tapos, ganito na lang yan. Pag nabilang nyo na yan, ito na yan, ganito na lang yan. So, ito. So, mas mahaba itong number 3 compare yun sa dalawa na number 2. So, ang gagawin ko na lang yung ganito. So, ayun na siya ngayon. Mas mahaba ito. So, merong nagtanong sa akin na pagka ba ganyan nagpapatwigs na, lalaki pa ba to? So, ito yun. Habang nagpapatwigs tayo at nagde-develop tayo ng twigs, itong number 1, 2, 3, pwede natin yan pag-wilden. Pag-wilden ng pag-wilden hanggang lumaki to, lumaki yan lahat. Pero ang kagandahan, nakapads na tayo. Pagkatapos nun, ang gagawin natin sa kanya, titapered natin niya, puputulin, magsa-setback na tayo dyan sa part na to. Halimbawa, yung haba nito. So, meron na tayong develop na 1, 2, 3, 4, 5 dyan. O, kunin nyo lang yung 1, 2, 3, tanggalin nyo yung dalawa, yung 4 and 5. 4 and 5 tanggal, 4 and 5. Then, latag uli yung dulo. Pagka latag uli ng dulo, naka-tapered na tayo. So, ito, pwede to, yung ganyan. Pagka panimula sa wiring, pwede yan.
Yung isa ang ilalak natin ito. Isa puputulin na natin. O, putol na to. Tapos ito, maglalagay tayo ng isang ikot lang dyan para lock. Ayan. So, nalagay na natin, meron tayo isang ikot. Tapos kung mapapansin nyo, ito tsaka iyan, nakababa itong number 2, nakataas yung number 1. So, twist natin, papunta dun sa kaliwa. So, ayan na siya. Ayan. Ayan na ngayon siya. A-applyan na ngayon natin to ng 2.5. Okay. Tapos, ito, magkasama, ito naman, doon natin dadalhin. Dito natin lalak. So, titingnan nyo muna to, yung pinanggalingan, ito nasa taas. Halimbawa, ito. Ito yung tinatawag kong wiring na nasa taas at nasa ilalim. Ito yung ilalim. Ito naman yung taas. Ayan. So, nanggaling siya sa taas, tignan natin kung saan siya pupunta. So, yun, sa itaas. Ayan. Okay. Nagawa na natin. Twist pa natin ng konti. Medyo kulang pa. Mawala sa ano. Yan. Okay. So, sabi ko, ito yung kukuha natin ng comparison. Itong layout nito, ito yung una nating ile-layout. Sunod dito. Sunod dyan. So, pagka nakapag-layout tayo ng isa, yun na yung comparison papunta dito hanggang makarating tayo doon. So, ito na yung gagawin natin, ile-layout natin na ang comparison ito. So, pag dinala natin to, move natin ng konti muna kasi yung flow nito medyo malayo. So, dali natin ng konti dyan. Tapos, yung unang node, ayun yung node na isa. So, dadalhin natin yung node. Tutwist natin yan, papunta doon. So, dali natin, ayan. So, ayan na siya, yung node. Sa loob na. Tsaka ngayon natin to dadalhin doon. Papunta doon. So, ayan. Tapos, ito na yung isa. Ayan yung isa. Tapos, ito na yung isa. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, yung flow nito at yung flow niyan, magkaayon na sila. Tapos, ito na. So, yung number 1 nito, dito natin dadalhin sa loob. So, ito na yun, nasa loob na isa. Ayun, isa. Ito naman yung isa. Ito yung isa. Dalawa. Tapos ito isa. Tatlo. So, yun siya. So, magkaayon na din yung dalawa. So, ito naman ngayon, i-aayon natin dito. So, para hindi tayo mawala sa layout, may comparison lagi na layout. Ayan. Ito yung isang node. Isa. Dalawa. So, yung number 3 sa ilalim lagi, yung number 2, okay na pantay lang yan. So, depende na lang yun kung may panggagaling. Bawa, ito, mataas to. Pwede mo to iangat ng konti para lang siya, ano. So, magse-separate pads din kasi yan pagdating ng panahon. Ayan. So, na-layout na natin itong baba. So, na-layout na natin yan. Mag-atras tayo ng ibang sanga.
sa mga tuwid. Ayan. Tapos dito, masyadong mahaba. Masyado siyang mahaba. Meron tayo sa taas. So ito, manggagaling to dito, ito dito rin. Kaya tinanggal natin yan. So magtatama kasi siya. Ngayon, ito naman yung papalit para lumito yung apex ng isa na to. Tapos, wala tayong magiging eye poking na pupunta dito. Makita natin yung depth. So kung mapapansin nyo, yung branches dito mas mahaba compare dito. So, metras tayo tumataas, nag-a-adjust tayo. Kung halimbawa 5 inches to, dito naman 4.5. Hanggang papakyat 4, hanggang maging 3, hanggang 2.5. Tapos pagdating dito sa apex, kasi separate na sila, so separate yung dalawa na